sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels in heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was
Magandang gabi po sa atin lahat, mga mahal po naming mga kapatid at mga kaibigan na taga-subaybay ng programang ito, ang mga aral ng katotohanan. Narito po muli tayo ngayong gabi, ganap na alas 9:40 ng gabi. Tayo po ay medyo ginabi at ganun pa man mga kaibigan, tayo po'y masaya sapagkat tayo muli magkakasama sa loob ng isang oras at kalahati ng ating magandang pag-aaral at talakayan ngayong pong gabi. Kamusta po kayong lahat? Binabati ko po kayo ng isang maligayang araw po ng Sabado. Happy Sabat po sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At ngayon po ay katatapos lamang ng araw ng paghahanda. Natapos ang ating mga gawain sa loob ng isang linggo. Narito, dumating tayo, sumapit po tayo sa araw po at oras ng ating kapahingahan na siyang araw na itinalaga ng ating Panginoon upang siya ating paglingkuran, sambahin natin sa Espiritu at katotohanan at patuloy po nating ipangingilin ang araw ng Sabat na kanyang itinatag. Mga kaibigan at mga kapatid namin na sumusubaybay din sa programang ito, ang mga aral ng katotohanan na ngayon po ay nasa ibayong dagat po na sumusubaybay. Magandang araw po at magandang pagbati po sa inyo lahat. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At ako po'y nagagalak sapagkat katatapos lamang ng ating isang programang nauna, ang Nasusulat Ministry. Kasama natin si kapatid na Benny Pelomeno. At marami po ang ating mga kapatid at mga kaibigan na sumubaybay at nalagayahan po sa ating pag-aaral. Ngayong pong gabi, may inihanda po ako sa inyong isang napakagandang paksa. At ito po ay katanungan ng ating kapatid at kaibigan na may kinalaman po sa kaligtasan. Siguro nakita po ninyo ang aking paanyaya kanina na aking pinost. Dalawang klaseng katanungan. At yan po ay ating pag-aaralan ngayong pong gabi. At inuulit ko po, kung meron po kayong mga katanungan sa ating pong pag-aaralan at kahit ito po ay out of topic ang inyong itatanong, ay sa tulong po ng Panginoon ay aking pong gagampanang sagutin po sa inyo. Pero sa ating pong pasimula, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa isang panalangin. Itatalaga muna natin ang ating programang ito sa ating Panginoon upang tayo po ay patnubayan ng Kanyang Espiritu Santo upang madama natin ang katotohanan na ating pag-aaralan ngayong pong gabi. At ito po'y napakahalaga po ang ating tatalakayin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon po naming Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa inyo. Narito po muli ang programa, ang mga aral ng katotohanan. Muli po naming itinatalaga sa inyo, Panginoon, sa mga sandaling ito. Samahan niyo po kami sa aming pong pagbubulay-bulay, pag-aaral ng inyong mga salita. Samantalang tinutunghayan po namin ang mga katagang nakasulat sa banal na kasulatan, gabayan nawa kami ng inyong Santong Espiritu upang bigyan kami ng pangunawa, tumibo sa aming mga puso ang mga katotohanan ito. At ito, Panginoon, ay maisakabuhay ng bawat isa po sa amin, samantalang naghihintay kami sa malapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas at magamit po namin sa banal na paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po. At ano bang po ang mga naging pagkukulang po namin sa inyo, O Diyos, at maging sa aming kapwa, kami po nawa ay inyong ipagpatawad. Ito po ang aming patuloy na samot na langin, Ama, sa matamis na banal na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi uli, mga kapatid namin, mga kaibigan, na taga-subaybay ng programang ito. At muli, at inaanyayahan ko po kayo na huwag natin pong kalimutan na ang programang ito ay ishare din po natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay, at siyempre para makaabot ang pabalita ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga nagsasaliksik. Naku, marami akong kwento sana sa inyo, kanya lang gabi na eh. Baka lalo tayong gabihin. Sa susunod, pagka maaga-aga tayo, marami akong ikikwento sa inyo, mga kapatid, na naging karanasan ng programang ito. Habang tayo ay nangangaral. Pero bibigyan ko kayo ng isang magandang kwento, mga kapatid, bago tayo magpasimula. Kahapon ay tumawag sa akin si kapatid na Benny Pelomeno. At
Nagulat ako sa kanyang kwento, sa kanyang salaysay, sapagkat sa totoo mga kapatid ay maraming sumusubaybay sa amin sa programa niya, ang Nasusulat Ministry at The Kamenong Legacy. Kung kayo po ay nakakasubaybay ng programang yan, ano? At maganda po ang mga talakayan dyan, maganda ang ating pag-aaral po dyan. Ano? Meron kaming isang taga-subaybay ng programang ito, ng Nasusulat. Ang tumawag kay kapatid na Benny. Na ang wika niya, yung napapanood niya sa Nasusulat ay isinishare niya sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. At ang kapatid na ito ay sumusubaybay din po sa akin. Sa atin po mga kapatid, itong programang ito, ang mga aral na katotohanan. At sinishare niya po itong programa po natin. Nagkataon na ako po ay meron tinalakay marahil na sundan ninyo ko na may kinalaman po sa panalangin o dasal. Ayan. Huh? Yun yung ating topic doon. Mga nakaraang buwan po yan. Ano? Panalangin ba o dasal? Yun ang aking topic noon. Alam po ninyo, senior niya po itong topic na ito sa kanyang kaibigan na Pentecostal. Sa Cebu, sa Visayas, parting Visayas. Cebu. Napanood po ng kaibigan niyang Pentecostal yung aking programang ito na aking tinalakay. Yung tamang paraan ng pananalangin na itinuro po ng banal na kasulatan. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ako'y nagtataka, kinilabutan po ako eh. Ang sabi nung nakikinig na Pentecostal, ako'y naliwanagan, ika. Ako'y naliwanagan doon sa paliwanag ni Brother Ray Bida. Sabi niya gano'n. Na gano'n pala ang panalangin, ang tamang paraan ng panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Maliwanag na maliwanag yung paliwanag ni Brother Ray Bida tungkol sa panalangin. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, kaya sila naliwanagan doon sa ating aral, sila mga Bisaya, mga Bisaya yan. Dahil yung napapakinggan nilang salita ko na lumalabas sa aking bibig ay Bisaya. Mga kapatid, di ako marunong magbisaya. Siguro meron ako gamay lang. O kadyot lang. Konti lang ang nalalaman ko sa Bisaya. Pero hindi ako fluent magsalita ng Bisaya. Alam naman ninyo, nanonood naman kayo gabi-gabi. Nagtatagalog ako rito, bisang Taglis pa, di po ba? Hindi ako nagbibisaya, pero ang sabi nung nakikinig na Pentecostal, habang nakikinig daw sila at naliliwanagan, dahil yung pananalita ko na dumarating sa kanila ay Bisaya. Nasyak ako. Nasyak din yung kapatid natin. Kinilabutan din sila. At yung nakikinig, kinilabutan din. Sapagkat yung taping ko, itong ginagawa natin gabi-gabi, na napapanood nyo ay Tagalog version tayo. Bisan Taglis tayo. Pero bakit, nagtataka sila, bakit Tagalog? Bakit Bisaya? Yung lingwahe na ginagamit ko, samantalang Tagalog ang aking ginagamit. Alam po ninyo mga kapatid, yung tagapakinig na yon, ngayon ay dinudoktrinahan na ngayon ng ating iglesia, ng ating pastor sa distritong yun. Silang dalawang mag-asawa na ngayon ang nakikinig. Ang sabi ko, purihin ang Panginoon. Alam nyo mga kapatid, alam nyo kung bakit? Ang Panginoon ay gumagawa ng paraan, ang kanyang Espiritu Santo ang nagsasalita sa puso ng mga tao. Ay, naluluha ako. Habang kinikwento, maraming nakikinig mga kapatid. May isa pang kasaysayan. Merong ipinakilala sa akin ang isang kapatid nating abogada. Taga Pangasinan, abogada ko to eh. Kilala nyo kung sino ito. Abogada. Taga Pangasinan. Kapatid. Nakikinig siya sa mga programa ng Seventh-day Adventist. Nanonood din siya sa aking programa. Alam nyo, sabi niya, nakakapakinig din siya sa aking programa, mga kapatid. Nagdesisyon ng kapatid na ito na siya'y magpabautismo sa Seventh-day Adventist. Marami siyang karanasan sa buhay. Marami siyang relihiyong pinuntahan. Marami siyang pinakinggan. Pero nang mapakinggan niya rin ang ating programa, bukod sa akin,
o bukod pa sa ating mga kapatid na nagpuprograma, ay nakapakinig din siya sa atin. At minsan nagsusumpa kami. Alam po ninyo, naging Adventista po yung kapatid na yon. Sabi ko, mapalad ka. Tinawag kang Adventista ngayon. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin ng Adventista, mga nagsisipaghintay sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Nakabilang ka ngayon sa samahang yan. Sabi ko, amen. Sabi ko. Naku, maiyak-iyak yung ating bagong kapatid na yon. May isa pang pangyayari. Taga Middle East nanonood din. Napakinggan niya, napanood niya rin yung programang ito, mga kapatid. Tumibo sa kanyang puso sapagkat ang lagi kong ini-introduce sa kanila na kayo ay ay lagi kong hinihikayat na magbasa ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, for the first time, nakinig ako. For the first time, binuksan ko ang Biblia. Hindi ako nagbabasa ng Biblia, sabi niya. Pag pinag-uusapan ng religion, pinagtatawanan ko, sabi niya. Wala sa akin yan, yung religion, yung Diyos, wala sa akin. Mataas akong tao, sabi niya. Pero nang makilala ko ang Panginoon, binuklat ko ang Biblia, nagbasa ako ng Biblia, Brother Ray, sabi niya. Umiiyak sa akin, mga kapatid, tumawag sa akin, umiiyak. Simula nang marinig ko ang mga aral ninyo, mga kapatid, naluha siya. Natuto niyang kilalanin ang Diyos. Natuto raw siyang magpakumbaba sa harapan ng mga tao na dati mataas ang kanyang ere. Natuto siyang magbasa ng Biblia. Alam niyo po ba, sabi niya, Brother Ray, na-realize ko makasalanan pala akong tao. Amen, sabi ko. Ang banal na Espiritu Santo ang gumagawa sa iyo, kapatid. Alam niyo, sabi niya, etong darating na taon, babalik ako ng Pilipinas, Brother Ray. Tandaan mo, sabi niya gano'n. Magpapabautismo ako pagbalik ko rin ng Pilipinas. Isasama kita sa amin sa Pangasinan. Ika niya. Turuan mo yung aking mga pamilya. Magpahayag ka ron. Dadalahin pa kita sa Nueva Vizcaya. Andun yung iba kong pamilya. Sabi niya gano'n. Turuan mo sila. Dalhan mo ng pabalita. Kaya mga kapatid, napakalaking bagay itong programa natin sapagkat ako mismo hindi ko po akalain na tayo nakakarating pala sa iba't ibang dako ng bansa at marami pong nakakapakinig. At may nagsasabi pa sa akin, mga kapatid, meron tayo ilang mga kapatid na nanglulupaypay sa pananampalataya. Pero nung nakakapakinig sila ng mga aral natin, mga doktrina na tinatalakay natin, ito'y comparative study. Alam po ninyo, sabi nila, ay, lumalakas kami. Yung iba'y nagbalik loob na. Kako, amen. Sabi ko gano'n. Salamat sa Panginoon. Hindi dahil sa programang ito, kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang kagandahan, mga kapatid, sa pag-aaral. Nagpapalakasan tayo, vice versa. Lumalakas kayo na nakikinig, lumalakas din ako. Natututo kayo, natututo rin ako. Yung binabahagi ko sa inyo, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa akin din. Yan ang maganda ron, Tayo po ay, pare-pareho po tayong nag-aaral. Kaya ang ating pag-aaral ay tinatawag nating comparative study, mga bagay na naririnig nating mga aral sa labas na para baga tayo nahihikayat sa mga aral na yon. Pero malayo pala sa katotohanan, narito tayo ngayon. Ang mga aral na katotohanan ay nagkakaroon ng comparative ng mga pag-aaral po natin na nalalaman natin ang buong katotohanan. So, maraming salamat po sa ating mga kapatid at sa inyong mga pagsishare. Malaking tulong po yan, mga kapatid. Yung sharing na inyong ginagawa. Maging sa YouTube, meron po tayo sa YouTube. Nalalagay na rin po tayo sa YouTube ngayon. Kaya lang, minsan, mahina ang data. Yung iba, hindi ko na-load. Ang isa pang magandang programa natin, mga kapatid, ito'y na isi-share ko lamang sa inyo bago tayo mag-umpisa sa isang subject. Naalala niyo po ba yung tinalakay ko nitong November, yung tungkol sa Kapaskuhan? Christmas tree, Christmas lights, parol, Santa Claus, December 25. Ay, naku po. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, na marami pong nakapakinig, marami pong nanood.
Marami po sa tulong po ng Panginoon, marami pong nasiyahan, marami pong nabuksan ang kanilang kaisipan na yung palang Kapaskuhan palang itong sineselebrate ng mga tao ngayon sa December 25 ay kapanganakan daw ni Kristo, namulat sila, hindi pala ito kapanganakan ni Kristo. This is a pagan belief. Ito'y paganong paniniwala na ipinasok ng Iglesia Katolika Romana sa lahat ng mga tao. Alam po ba ninyo, binasa ko sa history. Nandito yung history book ko eh. Si Julian I, isang archbishop ng Roman Catholic, na siya ang nag-declare na official declaration ng December 25 ay isang festival ng kanilang Iglesia Katolika Romana. Sa mga tuwid, yung December 25 na Kapaskuhan, ay tinawag nilang kapistahan ito, celebration. This is the feast of festival, December 25, na ito ay applicable sa kanilang relihiyong Iglesia Katolika Romana. Nagkataon lamang na ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid, ay naghari sa buong mundo. Yan po'y nasa hula ng Biblia. Sinakop niya ang buong mundo. Maging sa Pilipinas, nakarating ang relihiyong Roman Catholic Church. At yung maling sistema ng kanilang relihiyon ang pinakain po sa atin. Pinatanggap po sa atin yan. Yung kanilang festivals na December 25, ipina-adapt po sa atin yan. Kaya pati mga protestante, inadapt na rin nila yan. Kaya kapag nagse-celebrate tayo ng December 25, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, lalo natin pinalalakas ang tradisyon ng Roman Catholic Church. This is for Roman Catholic Church celebration only, hindi para sa atin lahat yan. Kaso, ginawang tradisyon na ngayon ng mga tao. Kasi, bakit? Kasi ang December 25, fiesta nga eh. Masaya, di ba? May bonus. Ayan, ha? Number 1. Sa bagay, okay naman yung bonus, hindi naman masama kasi actually, tinawag na lang Christmas bonus yun eh. Kasi nagkataon, katapusan ng buwan ng taon, ang mga nagpapatrabaho ay nagbibigay ng incentive. Ang tawag dyan po ay year-end bonus. Year-end. Dati tawag dyan noon. Ang tawag doon dyan ay year-end bonus ang tawag dyan. Ngayon, iba na. Kinonvert na ngayon sa salitang Christmas bonus. Yan. Nilagyan ng Christmas bonus, hindi na year-end. Pero actually, that is year-end bonus na binibigay. Incentive po yan. Talagang ginagawa naman yan taon-taon eh, no? Kaya lang, dinuktungan ng salitang pinalitan ng pangalang Christmas bonus ngayon. Hindi naman masama na tumanggap tayo sapagkat year-end bonus yan. No? Kaya yan, December 25, mga kapatid, yan po ay celebration ng paniniwalang pagano. Hindi po yan ang araw ng kapanganakan ni Kristo. Alam niyo po ba, mga kapatid, huwag kayong masasaktan sa akin, mga kaibigan, na naniniwala riyan. Yang paniniwalang December 25 is the birth of Jesus Christ. That is blasphemy to Jesus Christ. Binablaspheme natin. Blasphemy. Pamumusong, pinupusong natin si Kristo. Bakit? Hindi niya kapanganakan yan eh. O kayo po ba, halimbawa, kapanganakan nyo, February. O, pakatapos isi-celebrate ko yung birthday mo, July. Patutuwa ka ba nun? Lokohan. Di ba? Kaya hindi po ngayon ito namang yung iba nagpapalusot. Hindi kami nakikiisa sa sa December 25. O, kita nyo, palusot nila. Kasi naman kami, ang sineselebrate namin yung spirit of birth of Christ. Paano naging spirit of birth of Christ yan? Hindi nga kapanganakan ni Kristo eh. Asan ang spirit of birth of Christ yan? Hindi po ba? Walang spirit of birth of Christ sa December 25. Yan po ay festivals, yan po ay kapistahan ng Roman Catholic Church. Kaya kapag nakikiisa tayo, pinalalakas natin yung maling paniniwala ng Iglesia Katolika Romana.
Kaya nga pinalalabas tayo ng ating Panginoon sa sistemang yan eh. Sa Kapitulo 18 ng Aklat ng Apokalipsis, versikulo 4, pinalalabas po tayo dyan sa maling sistemang yan, mga kapatid. O ano ngayon? Meron pang nagsabi sa akin, Brother Ray, pwede ba tayo magtayo ng Christmas tree? O yan, tanong ko naman, ano significant, ano kinalaman ng Christmas tree sa birth of Christ? Sige nga. Nung pinanganak ba si Kristo, nagtayo ba ng Christmas tree? Sige nga, si Kristo. Nagpatayo ba si Kristo ng Christmas tree nung siya'y pinanganak? O yung nanay na lang ni Kristo na si Maria? O si Jose na lang na ama, na naging ama sa laman ni Kristo? O maglagay kayo ng Christmas tree kasi pinanganak si Kristo eh. Ano significant yan? Wala. O ito pa isa, Christmas light. Nung pinanganak ba si Kristo sa pasabsaban, iniutos ba ng ama ni Kristo sa laman na si Jose at si Maria na maglagay kayo ng Christmas light kasi pinanganak si Kristo? Ano significant ton? Wala rin. O ito pa isa. Parol. Ano ba yung parol? Di ba yung star? Bituin. Ano kinalaman din nun? O sa bagay, sasabihin nila, nung pinanganak si Kristo, mayroong bituin eh. Sinundan ng tatlong hari. Wala naman sinabing tatlong hari eh. Sinabi sa Biblia, mago. Pero hindi binilang na tatlo. Kagagawan lang naman nila yun eh. Imbento lang nila yung tatlong mago. Walang tatlong mago. Walang tatlong wise man. The wise men ang sinabi. Ano? Ngayon, anong significant? Tatlong hari daw na hinanap ang kapanganakan ni Kristo. Alright, sige. Tatlong hari, hinanap ang kapanganakan ni Kristo. Nung hinanap ba nila yung kapanganakan ni Kristo, kapatid, may Santa Claus bang nakatayo sa tabi ni Kristo? Sige. Di ba? Brother Ralph, meron bang Santa Claus na nakatayo sa tabi ni Kristo nung pinanganak? Wala naman eh. Makailan lang yung Santa Claus eh. Kaya ngayon, pagka ang Pasko dumarating, ginagamit lang nila yung pangalan ni Kristo as the birth of Christ. Pero actually, walang espiritu ni Kristo ang December 25. That is blasphemy. Why? Ay magpunta ka sa department store, ano nakalagay doon? Santa Claus. Di ba? Si Santa Claus ang nakalagay doon. Yun ang ini-introduce kapag kapag araw ng Kapaskuhan. Kapaskuhan. So, maliwanag po mga kapatid, yan po ay tradisyon ng Roman Catholic Church. But we are not the Roman Catholic Church. We are Christians. Kristiyano tayo mga kapatid. Kaya nga may tanong sa akin ito sa programang ito yung tatalakayin natin ngayon. Ang tanong doon sa programang ito na lumabas, ang sabi doon sa tanong ay, papaano daw na malalaman daw ng tao na, paano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas sa pagparito ng Panginoong Jesucristo? Magandang po yan, magandang paksa po ito, magandang pag-usapan po natin ito mga kapatid. Napakaganda. Kasi, lahat naman po tayo mga tao sa lupa ay nangangailangan po tayo ng kaligtasan mga kapatid. Mga kaibigan, kailangan po natin ng salvation. Totoo po yan. Itong lupang kinabubuhayan natin ito, itong mundong ito, wala na ho ito eh. Hindi na po bubuti ang lupa po natin. Going to destruction na po tayo. Wala na po ito. Sira na itong mundo natin eh. Sira na po yan. Kita niyo yung COVID, wala nang katapusan. Alam po ninyo sinabi ng ating Panginoon. Lahat ng binanggit ng ating Panginoon na palatandaan ng kanyang ikalawang pagbabalik, hindi na po maaalis sa mundo yon. Yung paglitaw ng mga signs of the times. Halimbawa, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bago siya bumalik na ikalawa, ay meron munang magaganap. 21:11 ng Lucas. Anong sabi ng ating Panginoon?
at magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako ng bansa. Nang sabihin yon ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan, nagkatotoo yan. Up to our generation today, ay nagkakaroon pa rin tayo ng mga lindol na malalakas sa iba't ibang dako ng mga bansa. Maging sa bansa po natin, dumaranas ng malakas na lindol. At yung mga malalakas na lindol na yan, na binanggit ni Kristo, hindi na po naalis sa lupa yan. Hindi ba? Patuloy na nangyayari yan. At ang sabi ng Panginoon, bago ako bumalik, bukod sa mga lindol na mangyayari, kaalinsabay niyan ay magkakaroon ng tagutom sa lupa. Kita nyo, yung tagutom di na rin nawala. Pagkatapos kaalinsulod yan, at magkakaroon ng digmaan sa ibabaw ng lupa, ayun, yung digmaan, walang katapusan hanggang ngayon, may giyera sa iba't ibang bansa. Ano pa? Ang sabi ni Kristo sa 21:11 ng Lucas, bago ako bumalik, magkakaroon ng salot sa ibabaw ng lupa. Yung salot, di na nawala eh. O kita niyo yung COVID, nawala na ba COVID? Walang katapusan ng COVID. May panibago na naman eh. Di ba? Kaya makikita po natin mga kapatid, wala nang katapusan yan. Yung mga binanggit ng ating Panginoon, it will continue up to the second coming of Christ. May binabanggit si Sister Mitz Sumawang. Ang sabi niya, Brother Ray, naging kaugalian ng mga tao kapag dumating ang December 25 ay puro celebrations pang family, pang sariling party sa bawat establishment sa families. But the real meaning of the birth of Jesus Christ na wala sa isipan ng tao. That is correct, Sister Sumawang. Correct, wala. Kapag dumarating ang December 25, that is festivals. Walang Kristo ron. Ano iniisip ng tao? Kainan. O, tandaan ninyo, hanggang New Year, maraming mahuhospital. Bakit? Sa pagkain. Diba? Oo. Maniwala kayo sa taon-taon, madaming namamatay pagka Pasko eh. Bakit? Diyan, may lechon. Naku po, Sister Sumawang. Naku, lechonan. Kainan yan. O, bukod sa kainan. Ano pa meron pagka Pasko? Inuman. O, di ba festivals yan? Kapistahan, kasiyahan. May family gathering nga, inuman yan. Naku, laklakan yan. Hanggang madaling araw yan, gumagalupay na sa kalasingan. O, maya-maya konti, away na, gulo na, patayan na. O, simenteryo ang tuloy, December 25. Bakit? Nagpatayan, lasing. Ano pa? Sayawan. O yan, sayawan. Ano pa? Kantahan. Nasaan ang solemnity ng birth of Christ? Hindi ba nung pinanganak si Kristo, solemn? Sabi nga ni kapatid na Ralph Somoso, hinanap ng mga ng mga mago. Hinanap ng mga hari, ng 3 hari, sabi ni Brother Somoso. Hinanap ng 3 hari yung pinanganak na Kristo. O kita niyo? Tayo ba, pag sineselebrate ba natin ang birth of Christ, hinahanap ba natin si Kristo o hinahanap natin ay kainan, tsaka inuman, sayawan, kantahan? See? Nakita natin. Hello, Ate Dan, Arsenal. Nakita po ninyo mga kapatid. Kaya tama po itong mga pinopost ng ating mga kapatid. At least ito ay eye-opener po sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Napakaganda, no? At least natututo na po tayo ngayon. Natututo na tayo. Hindi na po tayo madadaya. Hindi na tayo, ika nga, sabi ng iba, hindi na tayo, Brother Ray, mauuto ng mga tradisyon na yan. Mga tradisyon yan eh. Biro mo eh. Bonus. Di ba kayo nagtataka pagka December 25, naglalabasan lahat yung mga paninda? Ang dami. Umuulan ng mga paninda. Bakit? Huwag kayo magagalit. Oh. Ano po yan eh? Yan ay simpleng lang. Bakit? Kasi alam ng mga tao, may bonus sa mga tao. Oh, yung mga bonus ng tao, kukunin yan ng mga taong nagtitinda. Maglalabas sila ng mga paninda, mga di ba? Kaya maraming tumanggap ng bonus, ubos ang bonus. Bakit? Tumanggap ng malaking bonus, nalimutan nila ang Panginoon.
Alam niyo ba mga kapatid, yung mga tinatanggap natin mga bonus, yan po ay blessing ng ating Panginoon. Yan po'y biyaya, bigay yan ng Panginoon sapagkat alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Ang nakalulungkot, kapag nakatangan tayo ng pera, hindi na natin kilala si Kristo. Ang kilala natin, material. Bibili ako nito, bili akong bagong cellphone, bili akong bagong sapatos, bili akong bagong damit. Kasi Pasko eh. Hindi ba? Ano mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon? Malakias 3:10, ninanakawan ako ng bansang ito, sabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, sa namin ninanakawan, ika ng Panginoon. Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, kita ninyo, ninanakawan ng tao ang Diyos. Bakit? Nalilimutan. Sabi nga ni Sister Sumawang, pagdating ng December 25, limot natin si Kristo. Ang naaalala natin ay yung tradisyon, mga material na bagay. Sabi naman ni Rab Sumoso, doon sila masaya kasi walang Diyos na kinikilala nila sa puso ng bawat isa. Sabi nga, may babae, may alak. Sabi ni Brother Rab Sumoso. That's true. Kaya, mga kapatid, marami na naghahanda ngayon. Marapit na nag-uusap-usap ngayon. December 25, mga kapatid, may party tayo ha. Christmas party tayo. Ginamit pa yung Christ, pangalan ni Kristo, party kasi yan. Mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid, pag ginamit natin ang Panginoon, alam niyo po ba kapag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon, saan tayo pinasasaya ng Panginoon? Pakinggan po ninyo sa isang aklat po ng mga awit, Kapitulo 1, na ang bersikulo po ay 1 hanggang 2. Pakinggan natin. Awit, Kapitulo 1, na ang bersikulo po ay 1 hanggang 2. Ito sabi. Ang sabi rito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon. Now take note, verse 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Mga kapatid, pag sinabi natin God's celebration, hindi po inuman, hindi kainan, hindi kantahan, hindi sayawan. Pag sinabi nating kasiyahan sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Nasaan ang celebration ng kagalakan natin? Nandito. Sa pagbabasa ng kautusan ng Panginoon. Nasaan ang kautusan ng Panginoon? Nandito po sa Biblia. Kaya in other words, ang kasiyahan ng tunay na Kristiyano wala po sa kapistahan ng mga tradisyon na ginaganap ngayon. Ang kasiyahan po natin, nandito po araw at gabi nagbubulay po tayo. Kaya programa natin gabi-gabi. Bakit? Masaya tayo nag-uusap dito, nag-aaral. Lalong marami po tayong nalalaman sa pag-aaral natin. Hindi po ba mga kapatid, napakaganda? Kaya ano sabi? Kundi na sa kautusan ng Diyos ang kanilang kagalakan. Napakaganda po mga kapatid. Ngayon, ang tanong, may nagtanong Kapatid Ray, sabi niyang ganon. Ang tanong ko rito, papaano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas sa pagparito ng Panginoong Jesucristo? Nice question. Nice question, mga kapatid. Papaano nga daw malalaman ng isang tao na siya ay ligtas sa pagparito ng Panginoong Jesucristo? Bisan may nakausap po ako ng isang baptist. Tanong sa akin ng baptist, ligtas ka na ba? Kayo mga kapatid, pag tinanong kayo ng gano'n, ligtas ba kayo? Ay simple lang po sagot natin doon. Hanggat nananatili ako sa Panginoon, maliligtas ako. Yan ang sagot. Doon sa tanong. Ang tanong sa akin, paano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas? Mga kapatid, malalaman mo kung ikaw ay ligtas. Sa panong pamamaraan itinuturo ng Biblia
sa atin kung tayo ay merong kaligtasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin ang talata po ng Biblia. Una, babasahin natin. Sa Kapitulo 14 ng Apokalipsis at versikulo 12, naririto po yung tinatawag na kasiguraduhan na ang tao ay may kaligtasan sa ganitong kondisyon. Pakinggan nyo sa Kapitulo 14, versikulo 12. Pakinggan natin, Apokalipsis 14:12. Ito na. Ang sabi ni Juan sa kanyang ipinakita ng ating Panginoon narito. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ayan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ito yung mga ililigtas ni Kristo. Kapag itong katangiang ito'y taglay po natin, makatitiyak ka, may kaligtasan ka, kapatid. Hanggat nananatili tayo sa babasahin po natin. Ang sabi ng Biblia, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Hesukristo. Ano katangian ng isang tao na nakatitiyak siya na may kaligtasan pagparito ni Kristo? Ang sabi ng Biblia, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Abay, kinakailangan maging banal ka pala. Kinakailangan maging banal ang tao. Kapag hindi ka banal, makatitiyak tayo 100% di ka ligtas pagparito ni Kristo. Pakinggan po ninyo, babalikan ko ulit itong binasa ko, pero sasagutin ko muna yung salitang banal at pagpapakabanal. Sapagkat ang sabi ng talata ng Biblia, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yung mga banal na tinutukoy? Doon sa binasa kong talatang ito. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, na mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos. Yung pala yun. Yung pala yun yung mga banal. Yung mga banal, tumutupad sa utos po ng Diyos. At bukod sa tumutupad sa utos ng Diyos, may ginagawa pa sila. Ano ginagawa? At may pananampalataya kay Hesukristo. Iyon, magkasama. Kaya mga kaibigan, pananampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos, lagi pong magkasama yan, hindi magkahiwalay. Manampalataya ka lang, ayaw mo sumunod sa utos, hindi ka magiging banal. Sumusunod ka sa utos, wala kang pananampalataya, hindi ka rin magiging banal. Kinakailangan laging kumpleto. Alam po ba ninyo yung kaligtasan ng tao? Para pong para pong pagkain yan. Pagka nagluto ka ng pagkain, kailangan kumpleto ricados. Halimbawa, magluluto ka ng sinigang. Pagka nagluto ka ng sinigang, ano ba gagawin mo? Di siyempre, may sabaw yan. Ayan. Ano mga ricado? Siyempre, kailangan yan. Sinigang na isda, di isda. Ayan. Sinigang na manok, lagyan mo ng manok. Ano pa kasama ng sinigang? Para maging tunay na sinigang yan. Lalagyan mo ng pampaasim. Ayan. Bukod sa pampaasim, para maging tunay na sinigang yan, lalagyan mo ng mga ricados, mga gulay, o ano man ang nilalagay doon sa sinigang. Kaya kapag naluto yan, kabuuan yan, sinigang. Ayan, di ba? Kumpleto. Kumpleto ang gamit sa pagluluto ng sinigang. Ganon din po ang kaligtasan po ng tao. Ang kaligtasan po ng tao ay kumpleto. Ang sabi, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ay bakit tinawag silang banal? At ano ang pinagtsatsagaan nila? Na mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos, at may kadugtong, at may pananampalataya kay Hesukristo. Magkasama po yan. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kapag nanampalataya ka, kailangan mong sumunod sa utos, kaibigan. Huwag kayong maniniwala sa ibang mga ngaral na hindi na rin kailangan ng utos. Naku po, matakot kayo ron. Kapag ang isang mga ngaral nagsabing hindi na dapat sundin ang 10 utos, ay tumalikod na kayo. Huwag nyo nang pakinggan yon. Sapagkat ang sabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3, ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, ngunit hindi
tinutupad ang kautusan ng Diyos, ang taong yun ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Gusto nyo ba maging sinungaling kayo? Ay, kung ayaw nyo, huwag kayo umanib doon. Bakit? Ayaw ng utos eh. Alimang relihiyong tumututol sa pagsunod sa utos ng Diyos, wala po yung kaligtasan, mga kapatid. Walang kaligtasan yan. Titiyakin ko po sa inyo yan. Kasi meron pong nagtuturo eh. Oh. Maging sa loob ng church may nagtuturo, pananampalataya na lang. Inadapt nila yung aral sa labas ng mga born again at ng mga baptist. Ipinapilit na pinapasok sa loob ng church natin. Hindi na kailangan. Faith. Jesus Christ ang gagawa sa atin. Jesus Christ. Jesus Christ. Puro Jesus Christ. Puro Jesus Christ. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sa mga katuwid, mga kapatid at mga kaibigan, may tungkulin pa rin. Yung tumatawag na Jesus Christ. Yung mananampalataya, may tungkulin din eh. Ano sabi ni Kristo? Ang papasok sa kaharian ng langit, makatitiyakan ligtas pagparito ni Kristo, kapatid. Una, tumutupad sa utos, may pananampalataya. Pangalawa, ginaganap mo yung kalooban ng Diyos na nasa langit. Kaya, napakalinaw po, kumpleto Ricados po yan, no? Yung aral ng Seventh-day Adventist. Makatitiyak ang tao na may kaligtasan kung, kondisyon, mananatili ka sa sinasabing mga aral ng Diyos. Ano aral ng Diyos? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Hesukristo. That's it, mga kapatid. Kompleto Ricados po yan. Kaya ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, if you love me, keep my commandments. O, kita ninyo? Kaya walang mababawas po sa aral ng ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay sumasampalataya, may tungkulin kang ginaganap sa tinatawag na pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ni Sister Annalisa Ortega Bupey, sinabi na din po yan sa akin, kapatid. Ang sagot ko po, di baling lumagpas kasi ang baksak langit pa din kaysa hindi sumunod sa utos. Grabe talaga. Napakaganda naman, Annalisa, ang iyong sagot. Kasi ang tanong ng mga iba ligtas na ba kayo? Kala mo sila, ligtas na. O baka tanong, ligtas na ba kayo? Ganun ang mga tanong ng mga tagalabas Parang nananakot Parang sinabi nila, sila lang ang ligtas Naku! Kami, nakatitiyak kami sa sarili namin. Nakatitiyak kami. Bakit? May pinanghahawakan kami. Sabi naman ng iba, pagka nagbabasa ka ng Biblia, baka lumakpas ka sa langit. Tama yung sagot ni Sister Annalisa. Hindi bali ka lumakpas sa langit, dahil ang baksak mo, langit pa rin. Masama, lumakpas ka nga sa langit, tapos bumalik ka uli sa lupa. Malas mo. Kaya, maganda yung sabi ni Sister Bupey. Kaya, mga kapatid, kinakailangan ng tao talagang nararapat tayo tawaging mga banal. Kapag wala po sa atin yung sangkap na yun ng pagpapakabanal, tinitiyak po namin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ka makatitiyak na ikaw ay maliligtas sa pagparito ni Kristo. Pakinggan po ninyo sa 12:14 ng aklat ng Hebreo, may binabanggit ng ganito ang ating Panginoong Hesukristo. Ito na. Hebreo 12:14. Ito sabi ngayon ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin ang aral ni Pablo. Ito na. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ayan, aral yan. At ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen? Ano sabi? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Bakit? Marami sa loob ng church hindi mapagpayapa, magulo Gusto, gulo. Hindi ba? maraming gustong gulo. Bakit? Magulo siguro isip sa buhay nun. Magulo siguro buhay nila sa bahay.
Kaya yung problema nila sa bahay, dinadala sa simbahan. Kapag dinala mo yung problema mo sa simbahan, ay patay ka. Bakit? Manggugulo ka na ngayon. Lahat ng tao aawayin mo. Para maaway mo, maninilip ka ng tao. Di ba? Ano sisilipin mo? Oh, si kapatid na gano'n. Makasalanan yan, no? Hindi dapat yan. Yeah. Maninilip ka na ngayon. Bakit? May problema kang dala. Actually, ikaw may problema. Di ba? Kaya ano sabi ni Kristo? Kapag ang tao walang kapayapaan sa kapwa-tao, hindi mo makikita ang Diyos. Bakit? Palaaway ka eh. Tandaan niyo yung Mateo 5:9. Mapalad ang taong mapagpayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. O kita niyo? Kapag hindi ka mapagpayapa sa loob ng iglesia, ay naku po. Hindi ka kailanman tatawaging anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Bakit? Ang demonyo magulo. Ang gusto ng demonyo, puro patayan, puro away, puro gulo. Ayaw niya ng kapayapaan. Bakit? Kasi ang kapayapaan sa Diyos eh. No? Kaya nga si Kristo tinawag na prinsipe ng kapayapaan. The Prince of Peace ang ating Panginoong Kristo. Kaya si Kristo kung bumati sa kanya mga alagad kapayapaan ang sumainyo. O kita nyo, binibigyan tayo ng kapayapaan. Pero yung mga tao na nag-aangkin na sila'y Kristiyano, kahit nagsisimba ka pa ng Sabado, di ka pa rin kumakain ng baboy, pero palaaway ka pa rin, palasilip ka pa rin, ay hindi ka maliligtas, di ka banal. Iba terminology ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Iba tayo sa sanlibutan. Sa sanlibutan, pag pinag-usapan ng pagiging anak ng Diyos, pagtatawanan ka. Hindi ba? Mababang uri sa kanila yun mga taga-sanlibutan. Ang tingin nila sa pagiging anak ng Diyos, mababang uri yun. Pero tayo, iba tayo, hindi tayo taga-sanlibutan. Ano tayo? Ay, mga anak tayo ng Diyos. Anak ka ng Diyos, di mapagpayapa ka. Bukod sa mapagpayapa ka, nagpapakabanal ka. Yan ang terminology. Yan ang kailangan natin, pagpapakabanal. Huwag natin gawin laruan yung pagpapakabanal. Totoo, realidad yan. Kaya sabi, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, ang sino mang wala nito ay hindi makaakita sa ating Panginoon. Amen? Ayan. O yan, binibigay na ho. Kaya doon sa nagtanong, papaano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas sa pagparito ni Kristo? Kapatid, manatili ka sa 14:12 ng Apokalipsis. Panatilihin mo yan hanggang sa kamatayan. Pagdating ni Kristo, yan tanong mo yan, tiyak may kaligtasan ka. So yan po unang sagot natin sa unang tanong. May pangalawang tanong po rito. Nako, sorry po sa pangalawang tanong kung meron tatamaan po rito. Ito'y tanong. Siyempre, tapat yung nagtanong, kinakailangan tapat din po yung sagot natin. Ang tanong ay ganito. Totoo po ba na kay Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God, ang kaligtasan ng tao? Naku po. Alam po ninyo si Ginoong Kibuloy, si Apollo, ang headquarters niya nasa Davao Nasa Davao. Ang taong to, mahilig ito mang-angkin. Siya daw yung appointed son. Isipin mo, Kibuloy, di ka appointed son. Iba ang umaanak sa iyo. Kung may nanonood dito na miyembro ni Ginoong Kibuloy, manood po kayo. Pag-aralan po natin itong tanong na to. Totoo po ba na kay Pastor Apollo Kibuloy ang the appointed son of God, ang kaligtasan ng tao? 100% ang sagot ko po, wala po sa kanya. Kasi ang sabi ni Apollo Kibuloy dito sa litrato, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Usipin mo, may pirmahan pala. Kaligtasan ng tao, siya daw ang pipirma, siya daw ang huling pipirma. Bakit? Kung ikaw ang huling pipirma, Ginoong Kibuloy, sino unang pipirma? Hindi naman ang Diyos hindi napirma Lalo si Kristo hindi pipirma. Hindi kailangan ni Kristo pumirma Bakit? Kasi wala kay Kibuloy yung karapatan ng kaligtasan ng lahat ng tao. Ito si Kibuloy kasi, mukha yatang, ito yung napag-uusapan lang po natin,
Parang meron siyang hallucination. Kasi ang tingin niya, appointed son of God siya. Ibig sabihin, siya yung humahalili kay Kristo dito sa lupa. O, humahalili siya kay Kristo dito sa lupa. Naku po, kilabutan ka, Ginoong Kibuloy. Naku, yung mga miyembro po ng appointed son, ay panahon na po na tayo po ay magising, mga kapatid, mga kaibigan namin dyan. O, yung Kingdom of Jesus Christ, naku po, ang Kingdom of Jesus Christ, wala po rito. Andun po sa langit yung Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga dadalhin ni Kristo yung maliligtas eh. Ang tanong dito, totoo po ba na kay Pastor Apollo Kibuloy, the appointed son of God, ang kaligtasan ng tao? Wala. Na kanino po ang kaligtasan ng tao? Basahin po natin sa 4:12 ng aklat po ng mga gawa. Babasahin ko po sa inyo. Na kanino po ang kaligtasan ng tao? Ang kaligtasan po ng tao ay nasa kamay po ng ating Panginoong Hesukristo. 4:12, umpisahan natin sa 10 muna. Ang sabi rito, ganito. Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Versikulo 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Na kanino kaligtasan? Doon sa nagtanong, ang kaligtasan po ay nasa pangalan po ni Kristo, wala sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala kay Kibuloy po. Yung pirma-pirma na sinasabi ni Kibuloy, ako, wala po yun. Wala po. Wala pong katotohanan yung kwento at aral ni Ginoong Kibuloy. Pakinggan po ninyo ang isang talata. Bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo doon sa itaas ng langit, tiniyak na ni Kristo, wala nang papalit sa Kanya pagdating sa kaligtasan. Nasa akin na, sabi ni Kristo, na kay Kristo na ang lahat ng kaligtasan at lahat ng pag-asa ng tao na kay Kristo na lahat. Wala kay Pastor Apollo Kibuloy. Naku, maniwala kayo. Pakinggan po ninyo, babasahin ko. 28:18 ng aklat ng Mateo. Pakinggan natin. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, at lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa kanyang mga alagad, ang lahat ng autoridad, pakinggan nyo, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Na kanino na ang autoridad ng kaligtasan? Maging sa langit at sa lupa? Ang sabi ni Kristo, ang lahat ng autoridad na sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Hindi na ibigay kay Kibuloy. Ginoong Kibuloy, wala ka palang bahagi sa kaligtasan ng tao eh. Kaya wala kang pipirma. Ewan ko lang kung sino yung pipirmahan mo. Baka marriage contract. Pipirmahan mo. Wala. Ako, sabi ni Kibuloy, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Naku, baka yung taong tinutukoy mo sa kaligtasan ay yung mga tauhan mo. Ikaw ang pipirma. Pero sa kaligtasan po natin, mga kapatid, hindi nangangailangan ng pirma si Kristo sapagkat sabi ni Kristo, ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Kaya kaligtasan natin na kay Kristo. Ang autoridad nasa Panginoong Jesucristo natin, mga kapatid. Kaya yung ginagawa ni Ginoong Kibuloy, naku po, malaking kasalanan po yan. Napakalaking kaparusahan ang tatanggapin ni Ginoong Kibuloy. Yung ganyang mga aral, naku, kilabutan po kayo. Kaya kung meron po tayo mga kaibigan at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Ginoong Apollo Kibuloy, naku, ishare nyo po ito. O kaya kausapin ninyo, mga kapatid. Makipag-aralan kayo.
wala kay Kibuloy ang kaligtasan. Ako, nakakatakot. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. 24, versikulo 4 at 5 ng Mateo. Ano sabi ron? Mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ni numan. Ang sabi ron. Sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan. O, isa na yun, si Kibuloy. Na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya marami siyang miyembro Bakit? Nailigaw niya ng aral. Napaniwala niya. At yung napaniwala niyang mga miyembro, ayaw na makinig ng ibang aral. Naku po, yun na nakakatakot. Kapag ang isang miyembro ayaw na makinig, sarado na mata, sarado na tenga, ay nako, nakakatakot po yun. Bakit? Kasi ibang espiritu na po yun. Yung sumasanib do sa taong ayaw na makinig. Alam po ninyo, meron doktrina, ibang relihiyon Ang doktrina ng ibang relihiyon ay ganito. Huwag na kayong makikinig sa ibang relihiyon. Sapagkat ang sino mang makikinig ng ibang aral ng relihiyon, yan ay tanda ng pakikiapid. O, kita nyo, pananakot sa miyembro. Sa Seventh-day Adventist, hindi po kami ganon. Sa Seventh-day Adventist, balaya naming pakinggan ang lahat ng relihiyon. Bakit? Yun ang aral ni Kristo Pakinggan po ninyo sa unang Tesalonica. Aral ni Kristo yan. Diyan kayo makaakuha ng kaalaman sa pakikinig sa mga aral. Diyan nyo malalaman kung ang mga ngaral na yon o yung relihiyon na yon ay ligaw o hindi. Kita nyo? Bakit? Kapag nalaman ninyong ligaw yung relihiyon na yon, mabibigyan mong babala, pati kamag-anak mo, huwag kayo sasama riyan. Nako. Hindi ba? Alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ako po, ako'y bago, 1986. Nagsaliksik po ako talaga. Nagbasa ako, marami akong libro. Talagang pinag-aralan ko yung iba't ibang mga relihiyon. Pati nga Islam, pinag-aralan ko rin. Yung mga aklat na mga born again, yung tinatawag na mga Baptist, Pentecostal, iba't ibang relihiyon, ay inalam ko po, talagang sinaliksik ko po. Bakit? Sa utos ni Kristo yun pakinggan po natin unang Tesalonica. Babasahin ko po sa inyo. Sa unang Tesalonica, sa kapitulo 5, na ang banggit ay ganito sa versikulo 21 at 22. Pakinggan po natin. Ang sabi sa versikulo 21, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Napakaganda, no? Ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Halimbawa, si Kibuloy. Susubukin ko ito. Kung talagang sa Diyos, biro mo. Sabi niya, I am the appointed son of God. Tiyakin natin kung talagang appointed son ito. Pinag-aralan natin, hindi pala siya appointed son. Iba pala nag-appoint sa kanya. Alam niyo po ba kung sino nag-appoint kay Kibuloy na siya ro'y appointed son of God? Nasa 2 Korinto 4:4, basahin niyo po. Ando doon yung nag-appoint sa kanya. 4:4 ng 2 Korinto, bahala na po kayo ang magbasa. Alright, ano sabi? Balikan natin ito. Unang Tesalonica 5:21. Ano sabi? Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Yung mga relihiyon, nagre-relihiyon tayo, di subukin natin yung mga relihiyon. Kaya marami rin akong relihiyong sinubukan Galing akong Katoliko. Pagkatapos, sinubok ko ang charismatic. At iba pang relihiyon. Di ko nababanggitin kasi merong tatamaan. Marami akong sinubok. Bakit? Kasi ang sabi ni Pablo, subukin ninyo lahat ng mga bagay. Ngayon, sa pagsusubok po natin, sinusubok natin ang mga relihiyon. Ano sabi ng ating Panginoon kapag sinusubok natin? Tuloy natin ang basa. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Kung yung sinusubok nating mga aral ay mabuti, sabi ni Pablo, ingatan ninyo yung mabuti. Ingatan ko yun. Bakit? Mabuti. Pero kung ang itinuturo ay masama, ano sabi ni Pablo? Versikulo 22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun, di lalayo ka kapag ang aral ay masama. Yung aral ni Ginoong Apollo Kibuloy ay masama.
pamumusong sa Diyos, lumayo ka kikibuloy. Bakit? Kapag yan napahamak, kasama kang mapapahamak. Biro mo, inaangkin niya, I am the appointed Son of God. Ang appointed Son of God is Jesus Christ. Lumalagay siya ngayon sa lugar ni Kristo. Di pamumusong nga yan. Ano ba ron? Pinahihiya nyo ang ating Panginoon? Hindi po ba? Kaya, ingat po tayo mga kapatid sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Magbasa po tayo ng Biblia. Kaya lagi ko hinihikayat ang ating mga taga-subaybay, lalo na po ang ating mga mahal na kaibigan. Yung mga kaibigan natin, kahit kayo na sa loob ng isang samahan, mag-aral pa rin po tayo. Kasi meron akong ilang samahan, galing po ako dun eh. Pagka nagsalita yung ministro, tayo tunay na iglesia. Sagot ng mga miyembro, opo. Tayo lang ay liligtas. Siya nga po. Meron ganun tao eh, no? Opo. Siya nga po. Opo. Di ba? Meron ganun mga tao eh. Puro opo. Opo. Naku, salamat po. Opo. Siya nga po. Opo. Siya nga po. Siya nga po. Pero plastic. No? Uso ngayon kasi, maski bulaklak ngayon, ang daming plastic eh. Kaya pati ugali minsan ng mga Kristiyano nahahawa sa pagiging plastic. Opo, siya nga po, opo. Kaya mga kapatid, ito'y comparative study, tayo po'y nag-aaral, sinagot po natin ang katanungan ng maganda nating kapatid. Meron pong 4 na katanungan na pumasok at atin pong sasagutin sa tulong po ng ating Panginoon. Umpisahan po natin ang unang katanungan. Narito po. May sinabi rito tama ito, no? Ang sabi ni Pauna, nais ko lang basahin ito, no? May natawa rito si John Gulas. Ang sabi, ang problema lang kasi nila, Brad, nagbabasa sila, pero binabaluktot ang kahulugan. Sabi nung ni Sister Pauna Joan Gwinnett. Tama po yun. Marami po nagbabasa ng Biblia. Alam po ninyo ganito, no? Bago ko basahin yung unang katanungan. Kasi ganito po eh. Ang hirap kasi sa ibang mga pastor o leader ng relihiyon. Ang gusto nilang sumunod yung Biblia sa kanila. Hindi ba? Pinasusunod nila yung Biblia sa gusto nila. Hindi Biblia ang nasusunod sa kanila. Kaya maraming peking relihiyon. Maraming maling relihiyon talaga eh. Bakit? Pinasusunod nila yung Biblia eh. Ano ibig sabihin nun? Ganito. Halimbawa, meron akong doktrina. Si Kristo, hindi Diyos, tao lang. Ano gagawin nila ngayon para mapagtakpan nila yung mali nila ay maging tama sa pakinig ng mga tao? Di gagamit sila ng Biblia. Kasi relihiyon eh. Si Kristo hindi Diyos, tao lang yan. Gusto nyo, patunayan ko sa Biblia? Gagamit sila ng Biblia. Ang gagawin nila, yung Biblia, pasusunurin nila doon sa maling paniniwala nila. Si Kristo, tao, hindi Diyos. Ano nangyari? Ganun po ang nangyari, mga kapatid. Kaya mas nasusunod ang tao kesa sa inuutos at tinuturo ng Biblia. So, maliwanag po. Ganito po yan. Unang tanong, anong sabi? Balita ko po may entrance fee raw pag pumasok sa kanilang kingdom puno. Uy. Ito yata ang tinutukoy dito yung kay Buloy, Balita ko po may entrance fee raw pag pumasok sa kanilang kingdom puno. So may bayad din pagpipirma siya sa kaligtasan. Paano yung mga mahirap, walang perang maibayad? Naku, hirap nun. Naku, mga kapatid. Mahirap po talaga yon. Kapag meron pong sinasabing may bayad, ay mahirap po talaga. Mahirap. Wala pong relihiyon o ang ating Panginoon Kristo na nagpapabayad. Ang ating Panginoon hindi po nagpapabayad. Maniwala po kayo. Wala pong bayad ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung si Mr. Apollo Kibuloy ay nagpapabayad,
ay problema niya na po yun. Ho? Kasalanan niya na po yun. Okay, so ito po ang unang tanong. Pangalawang tanong po ay ganito, bro, pag may bumati ng Merry Christmas, tama lang po ba na sagutin sila ng God bless you instead of Merry Christmas? Opo, tama rin po ito. Kapag meron pong bumati sa inyo ng Merry Christmas, marami rin bumabati sa akin ng Merry Christmas. Ang sagot ko po ron ay God bless you. Yun na lang po ang aking sinasabi. Bakit? Kasi hindi po ko naniniwala doon sa Merry Christmas. December 25, hindi po kapanganakan ni Kristo. Ito po. Binasa ko na yung dalawang katanungan. Meron pa ba? Okay. Okay. Alin po rito? Okay, si Romel. Happy Sabbath, Brother Ray. Bawal po ba sa atin tumanggap magbigay ng Christmas gift ngayong Pasko? Christmas gift ngayong Pasko? Kasama ko pong nanood ngayon ang aking asawa na si June V. Olopernes at aming panganay Jomel watching from San Francisco, Camotes, Cebu. Christmas gift. Bawal ba tumanggap ng Christmas gift? Alam po ninyo ay sa ating okasyon po ngayon ng December 25, marami pong mga nagbibigay ng mga regalo. No? Gaya ng sinabi ko kanina, ang mga kaibigan natin, minsan yung mga kapatid natin, mga nagtatrabaho, tumatanggap sila ng tinatawag na mga bonus. At yung bonus na yan, ang tawag dyan dati ay year-end bonus. Kaya lang dahil sa tradisyon na ito, December 25 ibinibigay yan, tinawag nilang Christmas bonus. Ano? Ngayon, kung tayo po ay bibigyan lang tayo ng regalo, siguro nababaitan sa atin, itinapat ng Christmas, mga kapatid, itinapat na Christmas sa atin, ay wala namang problema na tumanggap po tayo ng regalo. Ano? At yung regalong yan, marahil na siguro nagagalak sila sa inyo, nababaitan sa inyo, na itapat lang naman, nagkataon, December nila, ibinigay yung regalong yun. Ho? So, wala naman pong masama. Wala ko nakikitang masama po doon. Ho? So, okay lang. So, meron pa bang isa? Wala na. So, yun lamang, mga kapatid. Beno, lumalalim na po ang gabi, mag-aalas 11 na. Ating pong tatapusin ang ating pong programa ngayong gabi. Sa pamamagitan po ng pagbati muna natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid at taga-subaybay ng ating programa. Binabati ko po unang-una si Sister Rose Fernando Liber from USA. Binabati ko rin po si Sister Joy Kitahara at ang kanyang mabait na asawa na si Brother Hiro Kitahara from Japan. And of course, Sister Marites Hermosora from Japan, binabati rin natin. Ano yan? Pagkatapos si Brother Dan Flores, Sister Minnie Flores sa San Diego, California. Ano po? At gayon din si Mel de los Reyes, si Kagawad. Kamusta po kayo, Kagawad? Ano? Si Virgilio Chong at si Brother Virgilio Chong ng Camarin Church. Kamusta po kayo? Si Annalisa Bupay, tapan natin. Ano? Si Annalisa Bupay, kamusta na at magandang gabi. Thanks for watching. Si Brother Ralph Somoso, thanks for watching. Esther Uy, from Sweden, thanks for watching. Tess Mampuste Paderes from New Zealand. John Gulas from Susila Church. Aileen Baldomena from Dumaguete City. Thanks for watching. Si Sister Mitch Sumawang, thanks for watching. Seli Cabaral, thanks for watching. Si Sister Elsie de los Reyes Valentino from Hillsview. Sister Elsie, magandang gabi ha. Thanks for watching. Si Brother Hila Winfred, thanks for watching. Si Jerry Corpus at si Annabel Barrios, thanks for watching. Sister Reby Villapuerte and
Annabel Damasco, thanks for watching sa inyo. Si Felisa Norma Carlos, thanks for watching. Brother Steve Akla from Arguadiente, yes, and family, thanks for watching. Sister Rose Arugante from USA, Canada. Sister Rose, thanks for watching. Si Angeline Bagadyong from Dubai, thanks for watching. Si Mabel Rojas, Sister Mabel Rojas Madrigal from Dubai, thanks for watching. Si Romel Olopernes from San Francisco, Cebu. Magandang gabi sa inyo diyan sa mga taga Cebu, no? Si John P. Olopernes, San Francisco, Camotes, Cebu. Magandang gabi sa inyo lahat diyan sa Cebu. Si Jonel, of course, si Jomel Olopernes from Cebu rin. Magandang gabi sa iyo. And of course, Sister Presi de la Cruz and Brother Max de la Cruz. Sila mag-asawa, thanks for watching. Sister Mirasol de los Reyes Godoy from Hillsview, thanks for watching. Rex Flores, thanks for watching. Sister Deltan, thanks for watching. Sister Lourdes Gulas, na siyang may bahay ni Brother John Gulas, thanks for watching. Josephine Santos Sebastian from Cavite, thanks for watching. Eric Bores, thanks for watching. Sheila Di Manarig, thanks for watching. Ricardo Lustre Jr. Brother Rick Lustre, kamusta ka na? Thanks for watching, ha? Si Bujor, Sia Arnaiz from Taguig City, thanks for watching. Sister Evelyn Sibayan, thanks for watching. And of course, binabati rin po natin si LJ Menchero, si Bonjor, Brother Bonjor at JB, Eric Bores, at magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay at pakikinig at panonood po ng ating programa. At sa gabi din po ito, kung meron po tayong mga gustong ipanalangin mga kapatid, meron tayong mga prayer request, ay pwede po kayong ilapit sa atin ang ating prayer request. Meron po tayo rito. Teka, sandali ha. Ayusin ko lang itong... Okay. Ito po ay ito'y dadalangin po natin mga kapatid. Samahan po ninyo ako, no? Si Brother Hiro Kitahara, of course, humihiling siya ng panalangin sa kanyang kalusugan and of course sa kanyang family. Sister Marites Hermosora, na nawa ay gumaling ang kanyang karamdaman. Opo, meron po siyang sore throat. And of course, siyempre, yung kanyang nararanasan sa kanyang buhay, kasama nating idadalangin. Si Nelson Ganyola, ang kanyang kalusugan at patuloy na kagalingan. Brother Rex Flores, yes, oo. Pareho tayong may allergy, kapatid na Brother Rex Flores sa usok. Nahihirapan ako huminga. At gayon din Sister Minnie Flores sa kanyang maagap na recovery sa kanyang operation sa kanyang mata. Si Alicia Gulas na anak ni Brother John and Sister Lourdes Gulas, ang kanilang anak na may butas ang puso, kasama po nating idadalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid sa isang panalangin natin. Idudulog natin sa Panginoon ang kahilingang ito. Tayo po ay mananalangin. At sandali lang po at ayusin ko lang ng konti. Panginoon po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga sandali pong ito sapagkat naranasan namin ang inyong gabay at ang inyong patnubay at ang inyong biyaya. Salamat po ng marami. Panginoon, samantalang kami po ay nasa lupang ito, marami po kaming kahilingan at dinudulog po namin sa inyo sapagkat kayo po ang aming pag-asa. Kayo ang aming dakilang Diyos at aming tagapagligtas. Panginoon, dinadalangin po namin ang maagap na kagalingan ni kapatid na Hiro Kitahara. Dinadalangin namin, Panginoon, sa kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Dalangin po namin na naway hipuin ninyo ng inyong mapagpalang kamay. Dinadalangin namin ang kanyang patuloy na recovery mula sa kanyang nararamdaman. Idinadalangin din po namin Sister Marites Hermosora
sa kanyang karamdaman, Panginoon, na kanyang dinadanas ngayon, ay dalangin namin ang kanyang patuloy na paggaling. Idinadalangin din po namin ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga anak, na dumating nawa ang oras at panahon na sila po ay magkaisa at magkasama, at sila po, Panginoon, ay magkasama-sama sa isang pananampalataya na maglilingkod sa inyo hanggang sa kayo dumating. Idinadalangin ko rin po si Nelson Ganyola sa kanyang patuloy na kalusugan at paggaling sa kanyang karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na naway patuloy niyo po siyang pagalingin. Dinadalangin ko rin po si Brother Rex Flores sa kanyang allergy sa mga usok. Opo, Panginoon, samantalang kami nasa lupa, meron kami mga kahinaan sa aming katawan. Dinadalangin ko po ang patuloy na paggaling ni Brother Rex Flores. Gayun din, Sister Minnie Flores, nakatatapos lamang ang operasyon ng kanyang mata. Dalangin namin, Panginoon, ang maagap na paggaling ng kanyang mga mata. Dinadalangin ko rin po si Alicia Gulas, na anak ni John Gulas at ni Sister Lourdes Gulas. Panginoon, sa iyong mga kamay, itinatagubilin po namin ang paggaling ng batang ito. Naway ingatan niyo po, samantalang lumalaki ang batang ito at dumating ang oras at panahon na ang kanilang anak ay maoperahan upang magpatuloy sa kanyang kagalingan. Salamat po ng marami, O Diyos. Nawa sa gabing ito, sa pansamantala naming paghihiwalay, ay maranasan po namin ang inyong gabay at kapayapaan sa buong magdamag hanggang sa kinabukasan upang kami magkatipon sa iglesia at kayo po'y sasambay namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa, ang mga aral ng katotohanan. Nawa mga kapatid ay marami tayong natutunan sa ating pag-aaral at ito po ay ma-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay upang nasa gayon ang katotohanan ay makarating din po sa kanila. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Happy Sabbath po sa atin lahat. Hanggang sa pagtulog po nating mamayang gabi, gabayan tayo ng mga anghel ng ating Panginoon at ang kapayapaan na siya'y sumaatin hanggang sa pagsikat po ng araw. Happy Sabbath and God bless us. Bye-bye.